What is up video guys? Jayden niya again and welcome to another video. So for today's video guys, naisipan kong i-content to kasi 3 beses ko nang na-experience na medyo strict yung mga bangko when it comes to the signature specimen. No, several times ko na yan na-experience. Tapos, para merong mga nag-comment, I think 2 or 3, na nagiging struggle nila yan recently. So, naisipan kong gawan siya ng content, no? Anyway guys, medyo natagalan akong gumawa ulit ng content. Kasi meron akong bagong work, which is syempre nag-a-adjust ako. Pero, yeah, aside from that, parang gusto ko rin sana muna mag-celebrate tayo ng 20,000 subscribers. Yes, parang ngayon ang goal na natin is to reach 30,000 subscribers. But I would just like to say thank you guys for subscribing to my channel. Kahit na medyo irregular na tayo, no, sa pag-upload. Kasi alam mo yun, life happens, 'di ba, mga ganyan. But still, thank you for subscribing and watching all my content, all my videos sa YouTube channel ko. So yeah guys, andito yung mga bank actually, pero madami pa akong mga naisip na content na gagawin ko, pero for this specific video, siguro yun yung pag-uusapan natin, why banks are so strict when it comes to signature specimen. And also I would like to share na my personal experiences na hopefully talagang dun sa mga wala pang masyadong bank, mag-o-open pa lang, siguro this could be a learning experience for you, parang a reminder in a way. Pero para dun sa mga nag-struggle din, meron na mga bank, siguro yan, share ko sa inyo yung mga experience ko sa mga bangko na stricto pagdating sa signature specimen. So yeah guys, if you're interested to this kind of content, you guys know what to do, please keep on watching. The way your body syncopates, you're driving me crazy. If you're new to my channel, welcome. If you're here for quite some time now, welcome back. In my YouTube channel, I'm doing reviews, reactions, and also vlogs. And if you haven't subscribed to my channel yet, I will appreciate if you will click that subscribe button there. Yes, guys. Yun nga, ang goal natin ngayon is to reach 30,000 subscribers. I think nasa 20,100 subscribers na tayo. Medyo malayo pa. 9,000 plus pa, no? Pero yeah, malapit na. I mean, kaya natin yan. So, sige, ito na guys. Andito yung mga ilang banks ko, no? Na actually, the reason why GoTime and Maya na cards nandito, kasi naisipan ko rin gawan ng content, no? This 2025. Ano bang better? GoTime ba or Maya, especially in the context of opening a savings account, no? Ano ba yung mas mataas na interest, etc. Tapos yan, parang combination din siya ng traditional banks at saka online or digital banks, kasi naisipan ko rin gumawa ng content about it. Para siyang traditional banks versus online or digital banks, which one is better, no? So hopefully abangan nyo yan, yeah. But for now, sige, ang ikukwento ko sa inyo, bakit ba sobrang stricto ang mga bangko, no, pagdating sa mga signature specimen. So syempre yung mga traditional banks, 'di ba, when you decide to open an account with them, medyo marami kang fill upan. Sabi ko nga sa inyo, naabutan ko yung mga time na medyo mahirap pang makapag-open sa mga bangko, no? Kasi ngayon, syempre with the development ng mga technologies and all that, mas naging easier na siya. Pero, syempre yung signature, kahit naman digital or traditional bank, syempre isa yan sa requirements talaga. So, sa BDO noon, ang daming pirma diba? Parang ilang pirma, which is parang way din nila yon para makita yung iba't ibang stroke ng signature mo, diba? Even naman with BPI and Metrobank, ganun rin naman. If I'm not mistaken, 3 iba-iba or 6 na iba't ibang pirma, no? Yung parang pinaka ipapagawa sa iyo para makita lang nila yung different strokes. Ganun naman yon, no? But yun nga, parang 3 beses ko nang na-experience na nagka-problema rin ako with my signature specimen. So una, BPI. Kaya nandito yung BPI. Actually, favorite ko si BPI. And to be honest, nung na-experience ko yon, hindi naman siya discourage sa akin, or hindi naman yun parang naging way para ma-off or ma-turn off ako sa BPI. Kasi in a way, good thing din yun na stricto sila, diba? Kasi syempre pera ko yun, savings ko yun. Kaya lang sa kabilang banda, annoying lang na pera ko yun, account ko yan, diba? But ayaw nyo ibigay yun. Pero iniintindi ko na lang dun sa side na
it's good naman na they're kind of strict naman, no? Especially, yun nga, kung sakaling, halimbawa, pretending lang ako na akin yung account pero hindi. So, magandang bagay siya. Pero yun, ang experience ko with BPI, dito yan sa branch namin, iba talaga yung pirma ko. Tapos, alam mo, ang medyo pangit kasi, no, sa ganitong usapin or sa ganitong aspect, kapag mapapansin mo kasi na, parang hindi nila nakikita yung same ng pirma mo, tsaka yung sa system nila, which is dati yon, at saka yung sa ngayon na mo na pirma. Like in my case, no, for example, sa BPI ko, when I opened an account with them, that was like 2012 pa, 2013. Nakatira pa ako nun sa Antipolo. Tapos, syempre, hindi ko na yun, na-maintain ko siya, so yun pa rin yung account na gamit ko. So when nandito na ako ngayon sa Fairview, sa Quezon City na ako ngayon nakatira. Imagine, that was like what? More than 10 years ago, di ba? So, syempre, may changes rin yung sa pirma ko. Yun nga yung naging problema ko, no? Naging dilemma ko. Kasi I remember, when I was younger, yung pirma ko mahaba talaga. Parang kompleto yung surname ko. But when I get older, parang 3 to 4 letters na lang. So, parang malayo talaga siya, no? From before. So, pag ganon, sinasabi nila na i-update na lang raw sa system, pila lang raw, etc. ganyan. Pero, kahit nung na-update ko na, actually ginawa ko yun kasi wala naman akong choice, kasi naman hindi ako makapag-withdraw ng mga via counter, di ba? Anyway, baka sabihin nyo, ba't kasi nag-withdraw via counter, di ba? Kasi yung ATM, meron siyang limit din talaga. If I'm not mistaken, nasa 20,000 ba per day? Tapos 50 or 50,000. Yung ibang ATM ata 50,000. So sabihin natin 20 to 50,000. Paano kung kailangan mo talaga ng higher than that, 'di ba? For example, kailangan mo ng 150 or 200,000. So wala kang choice kundi mag over the counter talaga na withdrawal, 'di ba? Kasi that's the only way unless pwede rin parang everyday mo, halimbawa 30,000 or 50,000, tapos parang ilang araw mo siya mabubuno, pwede din yon. I think yun yung ibang ginagawang option, kaya lang hassle siya lalo kung kailangan mo yung pera, di ba? So minsan hindi, kumbaga wala kang choice but to do the over the counter withdrawal pero yun nga with BPI, hindi actually, to sum up, to make the story short, hindi ako nakapag-withdraw that time kasi mga 3 beses akong pumirma pa. Kasi the teller was asking, "Sir, can you make another signature?" Ganyan, tapos pinipirma. Tinitingnan nila yung stroke I think yun talaga yung basis nila. Parang pabilog ba siya, pa-circle na ba siya, parang ganyan, yun yung nagiging basis nila. Tapos, in fairness naman dun sa teller, parang sinasabi niya na, "Sir, ito po, baka pwede niyo po itong gayahin." Parang ganun na siya. Di ba, parang very helpful na rin siya. Kaya lang, iba rin kasi kapag alam mo yung tipong nakakadalawang pirma ka na tas hindi pa rin, parang yung utak mo mag-double, alam mo yung parang nag-overthink na hala, baka isipin nila hindi ako to, etc. Tapos kakabahan ka na and all that. So parang umabot ako ng 3 pirma na hindi talaga, to the point na pumunta or tinawag na niya yung manager niya, tapos parang siguro in-escalate, parang ganun yan Pagka, syempre sila teller naman, so someone is higher than them, which is yung assistant manager yata or manager. The managers are the ones approving whether they would allow or they would not allow. So, yung kay BPI, kasi nakita talaga siguro na iba. So, hindi talaga ako pinag-withdraw nun. Tanda ko yun. That was my first ever experience na sabi ko, grabe naman. Pero sa kabilang banda, at least nga naman, stricto sila, 'di ba? Pero yun lang frustrating kasi akin naman yun na pera. Anyway, to make the story short, what I did, pumunta na lang ako sa isang branch pa ng BPI. Thankfully, yun naman, parang umokay na yung signature ko. Parang tumugma ata na siya dun sa pinaka-system nila. Minsan yata, depende rin, sa teller, baka hindi ko alam kung malabo mata or iba yung nakikita nila, or minsan alam mo yun, nantitrip yung teller, hindi ko alam, syempre minsan may mga factor na ganyan pero yun nga, siguro on their end, better be safe than sorry, pero that was my first experience. Sabi ko, grabe, sobrang strict ng BPI when it comes to signature specimen. Kaya ang suggestion ko sa inyo guys, you make sure na when you open an account,
yung iba't ibang, di ba there's options, no? 3 to 4 options for the signature specimen. Make sure nyo na yung iba-iba talaga yon para in the event na you have to withdraw a huge money or medyo malaki-laking pera, hindi kayo mahirapan kasi stricto nga yung bangko for that. Okay, yung second encounter ko with Metrobank naman, pero kay Metrobank, para naka-isang try lang ako, yung pinakaulit, so parang technically pangalawa or pangatlo ko yon. Tas na binigay naman sa akin yung pera. Yung recent ko, Security Bank, which is wala kasi akong card ni Security Bank. But I also have an account with them. But with Security Bank, ito yung third experience ko guys ha. Naka-check naman si Security Bank. Tapos, yung pirma dun sa pinaka-slip at saka dun sa cheque, kasi may pirma din dun, diba? At saka sa ID ko, I think hindi siya tumutugma. So I was telling them na yung mga sa valid IDs ko po kasi medyo matagal na rin po siya, ganyan. So same din, yung teller, pinapirma ko several times, nakatatlo akong pirma, hindi pa rin siya tumutugma dun sa system. Kaya, ang ginawa ni teller, kinausap niya yung manager. Parang in-escalate na naman yung concern para yun nga sila yung magde-decide whether to approve or not, no? Thankfully, yung manager naman, parang tinitingnan pa nga ako ng manager, tapos parang tinitingnan yung check, parang in-approve naman niya. Ganon. So, ganon yung nangyayari kapag may issue yung teller sa signature, hindi sila ganun ka-confident na same yung signature. Binibigay nila talaga dun sa mga managers nila, no? So, with Security Bank naman, thankfully, pumahayag yung manager na ibigay na sa akin. So, yun lang guys, sa experience ko, BPI, Metrobank, at saka Security Bank, no? Yung strict sa specimen. Although, yung Metrobank, tsaka Security Bank naman, hindi naman sila ganun kasi yung manager naman, I don't know bakit nila in-approve, no? Siguro nakita nila na baka sa kanya na, or ewan ko, maybe they have their basis, no? Kasi syempre mahalagang, I mean pera din naman yun But among all the banks nga, BPI talaga is the most super strict na bangko pagdating sa mga signature specimen. So, yun guys, you might want to consider that, especially kung ikaw yung someone na paiba-iba yung pirma. Minsan may mga tao kasing ganon, or na, alam mo yung kinakabahan, parang ganon, tas naiiba na yung pirma. So, BPI might not be for you, kasi strict nga yung BPI for the signature specimen, ganon. Pero yun nga, ma-appreciate mo naman kasi they're doing their part, diba? Or they're doing their work naman. Pero yun, pwede namang mabago yan sa system. You can just request, tas maybe you can, alam mo yan, ma-explain mo bakit, ganon. Pero, yeah, banks in the Philippines are kinda strict when it comes to signature specimen. Yun na talaga siya, wala na tayong magagawa doon. It's their system, no? It's their rules, so yun na lang, maging maingat na lang rin talaga tayo as depositors. Yeah, that's all guys for this video. Thank you so much for watching. I hope I'll see you again on the next one. Bye for now guys. Bye-bye. The way your body